At kaugnay nga po ng balitang yan, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si AFP Public Affairs Office Chief Major Ramon Zagala. Magandang hapon po sa inyo, Major Zagala. Si Kirby Cristobal po ito. Kirby, magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa, magandang hapon. Apo, Major, naglabas po ng travel advisory ang Estados Unidos. Kaugnay po dun sa pagpunta po o pag-iwas po ng kanilang mga mamamayan po sa pagpunta po sa Zamboanga Peninsula. Ano po ba yung basihan po kung bakit po sila naglabas ng ganitong travel advisory? Major? May prerogative ang isang bansa upang mag-warn sa kanilang mga mamamayan tungkol sa isang lugar na napapasya nila na delikado at nirespeto ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na magbigay ng anumang warning sa kanilang mga mamamayan na para maging safe ang kanilang pagbiyahe, no? Pero ang embahada ng Estados Unidos, mayroong mga certain parameters sila para malaman kung ang isang lugar ay safe o hindi. Yan ay nakasaad na lang para sa kanilang polisiya. Pero yung mga parameters na yan ay hindi ibig sabihin. Yan ang basehan ng paano ang gobyerno natin o ating Armed Forces of Philippines and Philippine National Police will look at a certain area if it's dangerous or not. So, ang ibig sabihin lamang nito is meron silang mga sources siguro na nakita nila na nagsasaad na delikadong isang lugar. Ngunit, ayon naman sa ating mga informasyon na natatanggap, itong mga areas na nasasabi nila na may danger, wala po tayong namomonitor. Bagamat nan, nire-recognize natin ang kanilang prerogative at kung meron mang advisory sila o wala, patuloy po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang Philippine National Police to ensure the safety and security of not only Filipinos but foreigners who are visiting our country. Opo. Major, bukod po dun sa pag-ensure po ng security po at pagprotekta po sa ating mga kababayan at sa mga foreigner na rin po na pumupunta po sa ating bansa, sa ngayon pong ganito naglabas ng travel warning po ang Estados Unidos, ano po ba yung kauna-unahang ginagawa po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas? Una muna, no? Siyempre, kung meron silang travel advisory at meron silang information na sinasabi, ay yan ay maganda na ma-verify po natin at alamin natin kung tutugma yung advisory na yung mga information na sinasabi nila sa kasalukuyang mga information na meron tayo. As you know, very dynamic ang ating collection of information to ensure that meron tayo secure and safe environment for everyone. Tayo po ay nag-verify at inalam natin, of course, there will always be threats. And yung assessment po ng ating mga kinakuluang na tumitingin itong mga informasyon na to, ay nakita nila na ang level naman ng security ay normal at hindi na kailangan tayo magtaas pa ng taas ng warning sa ating mga mamamayan. So, binerify po natin. Siyempre, hindi rin natin pwedeng questionin ang nagawang advisory ng Estados Unidos. Nasa kanila po yan, no? Kung meron silang information na palagay nila ay dapat itaas ang level at sa atin mababa, po nila yun. Nasa kanila na po yun. At nire-respeto po natin. Sir, upon verification po nung sinasabi po nating paglalatag po ng seguridad po dyan sa may Zamboanga Peninsula, sa ngayon po, mabuti na pong manggagaling po sa Armed Forces of the Philippines. Kamusta na po ngayon ang sitwasyon dyan po sa bahaging yan na inilabasan po ng travel advisory po ng US? Alam mo, kahit saan tayo pumunta sa Pilipinas, kailangan lahat tayo of course, ang AFP together with the Philippine National Police will conduct the necessary security operations to secure everyone. Pero dapat malaman din ng lahat na personal security, personal assessment is also important. Terrorism is in our midst, no? So kailangan na hindi lamang AFP at PNP ang maging vigilant sa mga
possible terrorist attack. Pero dapat tayong lahat ay aware at vigilant Tama para po. lahat tayo makatulong para ma-prevent itong mga ganito mga pangyayari. So, Oo. this is an effort that should not fall only under the AFP and the PNP. Dapat po tayo lahat ay magtulungan upang we will all have a secure and safe environment, that we all are able to know it and inform each other. Opo, tsaka mas maigi rin sir siguro na kesa magpalala po ng sitwasyon, yung ating pong mga kababayan ay iwasan na lang po kung ano-ano po yung mga ginagawang balita para hindi na po lumala yung sitwasyon doon po sa lugar kung saan meron po ngayong ganitong paglalabas po ng travel advisory. Tama po yan, no? The last thing we magkaroon ng panic. Ang importante, lahat tayo ay magkaroon ng personal assessment at be vigilant on the areas that we go to. Opo. At pag magawa natin yan, yan ay magiging basihan ng magkakaroon tayo ng lalong secure na environment. Okay, sir, panghuling katanungan na lang po. Batay po sa record po ng Armed Forces of the Philippines, sakali po nagkakaroon po ng mga kidnapping between po sa isang foreigner po at sa mga tao po dito sa ating bansa, ano po ba yung unang-unang isinasagawa po ng Armed Forces of the Philippines para po matugunan po yung mga pangangailangan po nung dayuhan po, if ever po, na ito ay nakidnap? Alam mo, una muna, prevention is the most important thing that we can do. No? So, as much as possible, kailangan dapat una muna walang makidnap. No? Yan ang pinaka-importante. That's why vigilance ang kailangan natin. Kailangan natin na lahat ng tao natin aware, security awareness of what we do. Pero, syempre, hindi natin maiwasan na may mga pangyayaring ganito. At kasama natin Philippine National Police, ay syempre ang kailangan ay ma-recover po natin lahat ng kababayan natin na nakidnap. Of course, suporta po tayo sa Philippine National Police. The primary concern was the rescue, recovery of all those who are kidnapped. Of course, negotiation for safe release is the best way, no? Kaysa na magkaroon tayo ng direct action, no? Opo. So, yan ang sa palagay namin, no, na dapat nating gawin, no? Opo, Prevention, so, opo. and then of course, pag may mangyaring ganyan, dapat as much as possible we rescue or negotiate immediately for their release. So as a whole, sir, maganda at maayos pa rin po ang kalagayan po ng ating mga kababayan at importante po na maging aware at mapagmasid po ang ating mga kababayan lalo na po sa mga areas na ganyan. Maraming Tama po salamat. yan. Opo, maraming salamat, sir, sa oras po na ibigay niyo sa amin. Wala pong iba si AFP PA All Chief Major Ramon Sagala.